Kung saan yung dulo ng aking suklay, ganon din dapat yung sukat mo dun sa kabila. Ganyan ako mag-cut ng B-cut sa likod. So gagawa tayo ng low bar spade, isang mababang bar spade na mayroong tayong babasihan na guideline. Kailangan natin to, lalo na sa mga baguhan. Tanggalin muna natin yung mga buhok sa ilalim. Diyan tayo magbe-base para hindi tayo maligaw or hindi masyadong mapataas yung gupit na ating gagawin. Gamit tayo ng trimmer. Next natin, gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Dito tayo mag-uumpisa sa may part ng likod. Naka-carve pa rin yung gagawin nating pinakang pattern nito para yung forma ng gupit natin gagawin ay andun pa rin. And then 0.5 na clipper guard. Sundan lang natin yung pinakang baseline or yung guideline. Focus lang tayo sa may guideline para hindi masyadong mapataas yung paghagod natin. Next, zero close para mabura yung pinakang guideline nito. Yung ating talim ng clipper dapat ay hindi masyadong sagad na sagad para hindi naman makasugat sa anit ng ating client. Kapag ganitong klase ng buhok na medyo maliliit tapos sumusuksok yung tubo or hindi siya umaangat, pwede na mga gunting na lang at suklay ang gawin natin dito sa part na to kahit hindi na natin i-overcomb para mas makita natin yung kung gaano ba karami yung napuputol o natatansya natin. Sa ibabaw naman, number 6 na clipper guard ang gagamitin natin para sa kanya. Yan ay nakadepende sa gustong haba or gaano ba kahaba yung matitira sa kanyang buhok. Gawa tayo ng pa-carve na linya rito. Lalagyan na rin natin siya ng line up. Tapos i-cut na rin natin yung kilay dahil yun ang gusto niya. Dapat end lang lagi ng tubo ng kanyang buhok para hindi naman malaking tingnan ang part ng kanyang noo. Basahin muna bago ahitan. Yung video natin is hindi siya naka-fast forward, naka-normal lang. Ganyan lang yung galawan natin kapag tayo ay nagugupit. Maraming salamat mga kabarbero, sana ay meron kayong kunting natutunan sa video na ito.